sa ating lahat. Welcome back po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Hoffman. So, ang topic na natin for today, lahat ba ay maliligtas? At meron tayong concept na universalism. Universalism teaches that everyone will eventually be saved, claiming God's will overrule His justice and that hell is temporary or non-existent. Scripture, however, declares salvation only through Christ. John chapter 2 verse 18 and Hebrews chapter 9 verse 27. Though God desires all to be saved, 1 Timothy chapter 2 verse 12, not all will repent and believe. The Bible rejects universalism, affirming that Christ's atonement is sufficient for all, but effectively only for those united to Him by faith. At makita natin ito sa John chapter 3 verse 16 to 18. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Sa Tagalog po, sapagkat kayo lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, yung binigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak ng sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na, sapagkat siya ang sumasampalataya sa ngalan ng tanging anak ng Diyos. At ngayon po, share ko po yung natutunan ko sa naging topic po natin for the day. Sisimula po ako sa teaching. First teaching, those who reject Christ will not be saved. So, yung mga tao palang itinatanggi si Kristo, sila yung mga taong hindi maliligtas sapagkat ng Panginoon. Sa second teaching naman, there is eternal punishment for evildoers. So, meron din palang kaparusahan sa mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Sa ating third teaching, the gospel is necessary for salvation. So, salita pala ng Diyos, ang ginawa pala siya para makakuha tayo ng salvation na galing sa ating Panginoon. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, take sin in God's judgment seriously. So, kunin pala natin yung mga kasalanan. And syempre, tanggapin natin yung God's judgment ng seryoso. So, sa ating third application, turn to Christ now before it's too late. So, alisin na pala lahat ng kasalanan mo and tanggapin yung judgment ng ating Panginoon. So, sa ating second application, turn to Christ now before it's too late. So, kailangan mo na pala sumamba sa ating Panginoon bago pa mahuli ang lahat. Sa third application, tell the good news of Christ with someone today. So, kailangan mo rin palang mag-share ng salita ng Panginoon, hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw na pamumuhay mo. So, sa ating discussion, why is universalism a wrong doctrine? To whom will you share the gospel? So, para sa akin kasi yung universe, isa nga siya sa maling katuruan dahil ang mundo is nasasakop na ng kasamaan. Na syempre, i-share ko yung gospel yun sa tita ko na nandito sa hospital para sa ganun mas mabilis siyang makarecover. So, sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon na kailangan mo rin na i-share yung gospel within your family or kahit sa inong gusto mong ipag-share, and how can you practically apply devotion. I-apply ko sa sarili ko yung devotion ngayon na is na si God yung magsasave sa atin. So, kailangan natin isuko lahat sa Kanya. So, yun lang po for today's discussion. Thank you for watching.